Alright, so yes, pag-usapan natin na may bumaliktad doon. So may 4 daw na bumaliktad sa 18 Marines. Assume muna natin later on na totoo yun, and let's talk about that. Napanood ko yung GMA News segment about that eh. So, okay. Umpisan po natin. Bantayan po natin, dapat, kung if you care about VP Inday, we have to pay careful attention to headlines. Kasi napansin ko, there's certain news broadsheets at saka certain media na pag in-announce nila, halimbawa, yung witness, like Attorney Wamil, parang factual na, no? Pag nilagay sa headlines, secret meeting, ganyan. VP lawyers asked to be exempted or something like that. Basta, it's so, kumbaga, one-sided. It's not really objective. These are broadsheets that advertise na wala silang kinikilingan. These are media na wala silang nag-a-advertise na wala sila kinikilingan. So we need to pay close attention to that because, of course, the intention is to bring more people to their side and more people against VP Inday. So the propaganda machinery is in full swing. As we know, and as many of you keep telling me, maraming, kumbaga, a lot of these broadsheets are compromised or a lot of these broadsheets have interests to protect. Now, unang-una natin tatandaan is none of these media are ever going to be objective. There are some who are more objective than others, pero none of them will ever speak against their interests. Now, where are their interests? Their interests could be personal, yung mga tinatawag din yung maleta or things like that. It could be family, it could be business, baka mag-pull out ang advertisers. It could be they're protecting their class. Na ito talaga ang klaseng tao na hinahire nila, yung mga reporters, commentators, editorial writers, and so on, who share their own political view. So it's also possible that that's it. Or they're protecting many people, many companies, many oligarchs, if you want to call them that, many people with business interests, and those who hold a lot of business interests are interested in holding media companies. The purpose is to provide the free advertising and to protect their interests. So, for example, they have friends that they help get elected. They want to protect the interests of their friends because if you scratch their backs, they will scratch yours. So, wag na natin sasabihin na, kumbaga, saying, bayad ang media, biased ang media, it's a fact of life. Now, pag sinabi nating bayad ang media, it doesn't necessarily mean that they are openly bribed, diba? What it means is that, for example, they cannot go against the interests of their advertisers if they have any. Their sponsors, their patrons, their reporters might find doors will be closed to them. So they also have to be careful. And that's true of anybody who actually writes and who does not write independently. There's some people na kaya pa rin nila, magkakaibigan pa rin sila kahit tinitira mo yung politics ng ibang tao. Right? So, but you don't need to say media is biased because there's no such thing as objective media. So, why is it important for us to keep a close eye on the media? Because this is where they are trying to take us. This is where they expose their interests. So many of these mass media, traditional media, have interests that are tied up now with the Marcos administration. Why? Some of them really have to attach themselves to the powers that are in existence. Here, a lot of businesses, in order to continue operating, must link themselves or relate themselves to power. And that's what happens also with many of the media companies. They cannot afford to go up against established power. Now, why were they going up against Rodrigo Duterte? Why are they going up against VP Sara? These people have power because of where their power is rooted. Others have power rooted in long-term and possibly, generations of relatives in power. Now the headlines openly advocate partisanship, and that's okay because according to free speech,
to the law on free speech, you're free to say anything you want. Yes, even broadsheets, even media companies, they're free to say whatever it is they want. And it's not true, yung sinasabi nila, gusto nilang i-regulate. Philippine law and the Philippine Constitution is not predisposed towards the regulation of media, with the exception if they violate certain laws, such as libel, inciting to sedition, inciting to terrorism, false publications. So what do they do? Well, so this is what they do. So wag na tayong magugulat. So what do we do? Nakikita na natin yan. We don't stop at saying biased media. Kasi wala kayong nakukonvince sa ganyan. You're not helping a VP maintain her support or expand the support. So that's what we're supposed to be doing. There is still a significant 20+% that are undecided. VP Inday is falling in the trust and performance ratings at 57% at the highest, and at the lowest, 50%. Yeah. So mataas. Mahirap talagang habulin yan sa eleksyon. Kaya mag-overtime talaga yung mga mga malalaking media who don't want to see her win. So what do we do? All you have to do is because of AI, because of the advances in technology also, it's going to be very difficult to hide things now. But what they can do is bury it. They will come up with a ton of anti-Sara headlines, anti-Sara articles, true or not, biased or not, ilalabas at ilalabas nila yung mga yan. Para mas lilibing nila yung mga boses that are reasonable. Yung mga boses na pro-Inday. Yung mga boses that have opinions other than the opinions that are being put out by mainstream media. So, yun. So what do we do and how do we push back? Well, we've always been winning social media. We're still winning social media. And that's why they have to work extra hard. That's why they pay for trolls. That's why they hire entire call centers to be their troll farms. That's why at the towards the end of 2022, thank you very much. Towards the end of 2022, there was a massive troll farm churning out pro-administration comments and articles, and they were creating Facebook pages and all that. The latest survey indicates the following. Facebook is the number 1 pa rin na ginagamit sa Pilipinas, number 2 YouTube, number 3 TikTok, and a very malayo ang X and others, Reddit, etc., have a very, very small following. So, how do we help? It's simple. You have a Facebook page or create one, and then start posting your opinion. You don't have to expand. You don't have to do anything. You can share the posts that you like, and that is already a significant help. If you think that's not enough, I apologize. But really, what this indicates, the latest polls indicate the increase in the popularity of VP Inday and the increase in the anti-Sara articles appearing in mainstream media indicate one thing, that we're doing it right. Her popularity is high. Her people view her performance as, as very good. Kasi nga, 57% eh. So, ayun, sabi ni Ryan, I couldn't agree more. I used to work in media, so I know how important it is to side with power. And remember, when it comes to mainstream, especially television and radio, they need franchises, so they cannot afford, to go against government, particularly to go against Congress. So, kumbaga, whatever it is we're doing, let's do a little more of it. That's the good news. Lang po namin mag-recanta mo, ma'am, at para mabinabawi na po namin yung mga unang salaysay namin. At gusto na namin po manahimik dahil sa ngayon ay dad kami ng mga kaso, mga banta sa buhay namin. Kaya pag-isip-isipan namin na binabawi na po namin yung mga salaysay po namin. Hindi sila nagpakita ng mukha. Ang inyong napakinggan ay ang deklarasyon ng isa sa 4 na mga ex-Marines na nag-withdraw ng kanilang salaysay laban kina Zaldico, Romualdez at Marcos. Maririnig nyo sa kanilang boses na ang kanilang sinasabing dahilan ay para sa kanilang kapayapaan dahil tad-tad na raw sila ng kaso at ng banta sa kanilang buhay. Later on, yung mga iba ay sinabi dahil daw hindi totoo yung kanilang sinabi.
Naniniwala ba tayo diyan? Definitely not. Hindi ko masabing sinisisi ko itong apat na marino kasi nauunawaan ko yung kanilang kalalagayan. It takes a lot of courage para tumindig ka laban sa ganitong klase ng sistema. Pero nung pa man sinasabi ko na ang dito sa Pilipinas, mahirap yung talagang sumalungat ka sa gusto ng pamahalaan. Kasi ang threat sa iyo dyan ay, di ba, either pera, tumanggap ka ng pera, o di kaya ay mapagbata ng iyong karera, yung career, o ang iyong buhay. So, sa sitwasyon na ito, na sunod-sunod na yung mga kaso na isinasampa laban doon sa mga ex-Marines, tapos hindi sila secured, ano? Walang kasiguruduhan sa kanilang personal na seguridad, pati ng kanilang pamilya. Lalo pat hanggang ngayon, hindi na nalaman kung saan napunta si Orly Gutesa. Yung posibilidad na mangyari sa kanila, nangyari kay Orly Gutesa, is also real. Pero kung papansin ninyong mabuti, nagsilabas itong, una yan ay 14, tapos naging 18 Marines. Nung una silang lumabas, ito ay nung panahon na hindi na matagpuan si Orly Gutesa. Sa mga nanonood at sa mga nagmamasid, naiisip na isa sa mga posibleng dahilan kaya na nagtulak sa kanila para lumabas na ay para din sa kanilang seguridad. Kasi kung si Orly Gutesa na dating taga-deliver ng mga basura ay pupwede na lamang mawala. Kung sila na wala namang nakakaalam na sila ay isa sa mga taga-deliver ng mga basura na yan, o yung pera, yung bilyon-bilyon na pera, ay maaari din na sila ay magkandawala nang walang nakakaalam. Dahil wala namang halos nakakaalam kung sino-sino yung mga taga-deliver ng pera na yan. Para sa kanilang personal na seguridad, sa tingin ko, ito yung dahilan kung bakit sila nagsalita. Pero ngayong unti-unti, isa-isa, yung mga tao na tumutulong sa kanila, yung mga sumusuporta sa kanilang personal na seguridad, ay nagkakawala din, kagaya nila Mike Defensor, sila Chavit Singson kinasuhan, although nakalaya naman si Chavit, sila Attorney Baligod kasama nila na kinakasuhan din, sila Rodante Marcoleta na ngayon ay mga nakakulong. Maintindihan natin kung bakit sila panghihinaan ng loob. Pero may isang bagay kayo na dapat i-considera dito. Tatlo dun sa apat na yon na nag-withdraw ng kanilang mga salaysay ay mga tao na ginamit ng ombudsman na testigo laban sa pagsasampa ng kaso kay Martin Romualdez. Ano ang implikasyon nito? Kapag winidraw nila yung kanilang salaysay, hihina yung kaso laban kay Martin Romualdez. At pag mahina na yung kaso na ito, magkakaroon ngayon ng dahilan ng ombudsman para sabihin na kahit na sinabi ng presidente na nagsampa sila ng reklamo kay Romualdez, itong ombudsman, dahil mahina naman ngayon ang ebidensya, pwede na itong ma-dismiss. And I think this is ultimately where this story is going. Kagaya ng sinabi ko nga nung binabalita na ng presidente na sinampahan o sasampahan ng kaso si Martin Romualdez, isa sa mga sinabi kong posibilidad dito na kung yan man ay isampa sa hukuman o kahit dito man lang sa ombudsman sa kasalukuyan, ang isang posibleng mangyari ay pahinain yung mga ebidensya o mahina yung ebidensyang ilalatag laban kay Martin Romualdez upang madali nilang malabanan ito. So I think, kagaya nga nung una ko nang sinabi patungkol dito sa SONA ng Pangulo, lahat ng ito ay sarswela lang. Lahat ng ito ay mga drama lang. Walang kaseryosohan sa mga nagaganap. Naaawa lamang po ako dito sa ating mga kababayan na lumalaban at ngayon ay ginigipit. At hanggang eventually sila ay bibigay. And this has always been the formula. Ito yung naging formula ng administration ito in dealing with the opposition, with criticism, and in consolidating power. Kapag pong itong 18 na ito ay isa-isa na nilang na-pressure at umatras na sa mga asunto na ito, ang iniisip nila ay yung mamamayan ay mawawala na ng pag-asa
at malamang ay parang sumuko na rin dito sa mga paglabag ng administrasyon na ito. But the truth of the matter is, ang mga taong bayan narinig na ang dapat na marinig. Wala namang naniniwala ngayon na itong mga ex-Marines na to ay voluntaryong nag-withdraw ng kanilang salaysay dahil hindi totoo yung kanilang sinasabi. Halos lahat ng mga nakikinig dito sa Pilipinas at nagsusubaybay dito sa nagaganap na ito ay alam kung ano ang dahilan kung bakit aatras itong mga tao na ito. Ang papalakpak lang po dito, syempre, yung mga makamarkos, yung mga nagkukunwaring mga makademokrasya o mga makakalayaan na mga tinatawag yung sarili nila mga progressive, yung pink, yung dilaw, yung mga NPA, mga komunista dito sa administrasyon na sumusuporta sa administrasyon ni Marcos. Although ang pagsuporta nila is kakaiba. This is support by silence. Pero pag ito bumaliktad yung mga 18 ex-Marines, lahat yan, o kung yung 4 pa lang, sigurado ako na papalakpakan nila ito at hindi nila ikukonsidera dito na ang mga 18 ex-Marines na to ay kagaya ng marami sa atin, mga ordinaryong mamamayan lang, walang kapangyarihan, walang kayamanan para proteksyonan ng kanilang mga sarili. At kung kayang gawin ito sa mga senador, mga matataas na mga tao sa lipunan, itong 18 ex-Marines na mga testigo sa mga sensational cases, ano kaya ang hindi kayang gawin ng pamahalaan nito sa mga ordinaryong mamamayan kagaya natin upang mapanatili lang ang kanilang sarili sa kapangyarihan? Ang nakakalungkot dito, marami doon sa mga sinasabing mga nakakaangat sa buhay or yung may mga posisyon, yung may mga kaalaman, ang hindi pa rin nakikita ang katotohanan ng kung ano ang nagaganap sa ating bayan sa kasalukuyan. Tayo ay tumatahak sa direksyon patungo sa isa na namang madilim na yugto ng ating kasaysayan na kagaya ng naganap noong martial law. At kung hindi pa rin ninyo naiintindihan yan hanggang sa kasalukuyan, kailangan po magdilat na kayo ng inyong mga mata. Ito na yung panahon. Kailangan ang bawat mamamayan patuloy na magbasid, makilahok, mag-aral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. We are the resistance. Pangingkali ko mga kabayan. Siyempre. Balik lang. Mga brother, nakakasiya na ba kayo? Okay na. Wala na babalik. Break the chain. Break the chain. Kami ngayon, sila bukas. Hindi ba sige bro ko ano? Parang hindi ata gumagana yung isang pusas. Napahanda pa ako. Hindi ka kasali. Kita nyo yung mga kabayan, yung nagsasabi ng katotohanan. Ganun ang ginagawa nila. Sinong dalawa? Ano, isama ang mo yun. Balikan sila mga kabayan. Ay, dalawa pala, hindi